idol, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon share naman ako sa inyo ng aking experience about sa love. Yung experience ko sa love is hindi po biro. So magkukwento ako sa pangalawa kong love kasi 3 beses ako maibigay, sa pangatlo ngayon okay na. So ang i-share ko sa inyo una is yung second love ko na niloloko lang ako. At saka yung first love ko, niloko din ako. So, i-share ko sa inyo ngayon, iba-vlog ko yun para mapupulutan ng aral ng mga lahat ng mga babae na masama pala pag sobra tayong magmahal. No? Masama. Hindi talaga maganda mga idol ang sobrang magmahal. Na ibuhos natin yung 100% ng ating love sa isang lalaki. Kasi ito yung i-share ko sa inyo. Welcome to my vlog. Let's talk and cook with Jonah. Binago ko yung pangalan ng aking YouTube channel. Dati is Lutong Masa. Ngayon, ito na talaga ang gusto ko. Kasi minsan, pag hindi ako makaluto, pwede tayo kwentuhan. Diba? Pwede tayo magkwentuhan. So, ngayon is magkukwento ako sa inyo about sa aking love. Yung second love ko. Talagang, hindi ko naman siya talagang sobrang love. Kasi second love lang siya. Doon sa first love, yun. Doon kayo maiinis kasi masama talaga ang babae pag nagiging martyr. So, umpisa natin yung yung second love ko isa noon. Nung medyo bata-bata pa ako, nasa late 40s. Mayroong nanligaw sa akin, isa siyang hiwalay sa asawa, mayroon silang dalawang anak. Ang dahilan din naghiwalay sila, sabi ng misis niya, babaero daw yung mister niya, kaya sila naghiwalay kasi gwardiya po yung asawa niya. So ngayon mga idol, i-share ko sa inyo yung aking experience, or tayong mga babae, kung sakaling is maramdaman natin yung lalaki na parang lumamig na sa atin, siguro naman hindi tayo manhid na hindi natin maramdaman kapag ang isang lalaki ay hindi na masaya sa atin. Okay? So ito yung sa akin i-share sa inyo. Nung una-una, in love kami sa isa't isa. Hindi naman kami nagsama. Sinagot ko siya nung paalis na ako papunta ng abroad. Nag-apply kasi ako. So ngayon mga idol, so hanggang tawagan lang kami doon sa Maynila. Binibigyan pa niya ako ng konting pera, allowance, pero konti lang. Sabi ko sa kanya, hayaan mo, pag nakaalis ako, babayaran kita. Sabi ko sa kanya. Tapos mga idol, yun, in short na story, naging masaya kami sa relasyon namin. Naniwala talaga ako na seryoso siya sa akin, pero hindi ko alam na yun pala ay babaero talagang totoo. Babaero talaga siya mga idol. Tapos ngayon, ito na, matagal ako nakaalis sa Maynila papunta dito sa Kuwait kasi nga ewan ko bakit ba ang tagal ko, kasi wala akong amo pala, marketing pala kapag dating dito noon. So ngayon mga idol, tawagan kami araw, gabi, tawagan, kwentuhan about sa mga plano sa buhay kasi nga mag-abroad nga ako, kwentuhan kami. Tapos ngayon, kinukwento ko sa kanya yung pangarap ko na ganito, gusto ko ng masayang pamilya, yung kwentuhan ng magrelasyon. So yun, okay na kami hanggang nakaalis ako, puntang Kuwait, hanggang isang taon, hanggang 2 taon. Alam nyo ba ang saklap mga idol, hindi ko makalimutan yung pitsang March 1. Pero before pa yon, lagi ko nang dinadakdakan kasi mabunga nga din ako pag nagalit ako eh. Bakit hindi mo sinasagot yung tawag ko? Sabi niya, hindi, busy ako. Yun pala mga idol is, may iba na pala siya. Pag nagalit ako, hindi na nagsasalita, hindi niya ako sinasagot. Tapos, sabi ko, saan ka ba napunta? Ba't wala kang time kwentuhan sa akin? Wala kang time tumawag sa akin? Mayroon ka namang cellphone. Binigyan naman kita ng cellphone mo. Daw sabi niya, hindi, busy nga ako kasi nga ganito, umalis ako, nag-duty ako. Kaya ang daming kwento, ang daming niyang rason mga idol. Di ako naman si tanga, naniwala ako sa mga kwento niya na akala ko may totoo. So one time mga idol, sabi niya nagtitinda daw siya ng buto-buto ng baboy. Sabi niya,
di binigyan ko siya ng, magkano binigay ko, dagdag puhunan niya 500 or 1,000, basta binigyan ko yun siya. So yun, nagtinda na siya kasi nga maganda daw, kasi bawat kilo is may ginansya siya na 20 pesos or 15 pesos. Sabi ko, okay na rin yan, kasi pangarap nga namin noon nung nagkarelasyon kami is magninegosyo kami. Kasi mahilig nga ako sa negosyo. Ang problema, wala akong mapagkatiwalaan. So narito na mga idol, unti-unting naramdaman ko na bakit hindi siya tumatawag sa akin. Kailangan pa bang ako yung busy dito sa abroad, ako pa yung kailangan tumawag sa kanya para lang kumustahin siya araw-araw? Instead na siya yung tatawag sa akin, ako tuloy. Sabi ko, ano ba to, Nax naman, parang may something wrong. At saka, alam niyo mga idol, maniwala kayo sa hindi, sa akin, based sa experience ko, pag nagloko yung partner ko, yung boyfriend ko, nananaginip ako. Babae palagi ang napapaniginipan ko. At kung ilan yung anak ng babae na yun, ano yan sa paniginip ko gabi-gabi. Ito totoo talaga mga idol. Totoo. Mananaginip talaga ako. Minsan napaniginipan ko siya, sumakay siya ng motor, may kasama siya, pero hindi ko alam babae ba o lalaki. Mukha niya lang nakikita ko pero blurred. Pero alam ko siya. Tapos pagkabukas yan, tawagan ko siya, sabihin niya. Sabi ko, na naginip ako na umalis ka daw, may angkas ka daw ng babae, may kasama ka. Hindi ko sinabing babae, may kasama ka. Sabi niya, ay, huwag ka maniwala doon, hindi yan totoo. Sabi ko, hindi, parang totoo. Tapos yun, pagka ano na naman, huwag ka maniwala, minahal talaga kita ganito. Sabi ko, basta ha, huwag mo akong lukuhin. Sabi ko, kasi nabigo na ako nung una, tapos ngayon bibiguin mo pa ako. Sabi, hindi ko gagawin sa'yo. Ganun, ang paasa niya, grabe mga idol. Tapos ngayon, sa sunod na araw na naman, antay ako ng tawag, hindi ako tatawag sa kanya. Wala, buong araw, pati siya tumatawag sa akin. Sabi kong ganun, mag-ano na naman ako, magmumurmur naman ako, bakit hindi tumatawag yung boyfriend ko? Ano nangyari? Tatawagan ko siya, naka-off yung cellphone niya, i-message ko siya doon sa magte-text ako kahit mahal ang bayad, wala pa rin. Ano nangyari? Kabukas niya sa tatawag mga idol, ano nangyari sa'yo, ba't di ka man lang kumusta, di mo man lang ako kinakumusta? Sabi niya, hindi, busy lang ako, nag-street ako. Sabi ko, grabe naman, kahit doon sa trabahoan mo, sa ginodutihan mo, kasi guard yun mga idol, hindi mo ako matawagan, grabe ka naman. Sabi niya, doon nagdadakdak na ako, hindi mo ako talaga mahal, kasi nga mas pinapriority mo yung trabaho mo, dapat pangalawa ako, isipin mo naman may taong nag-iintay sa'yo. Sabi, wala, talagang, alam niyo ba mga idol, pag nag-end yung call namin, hirap siyang mag I love you sa akin, hirap siyang kumustahin ako, ano ba, kumain na ba ako, ganito. Pag sinabi ko masakit yung ulo ko, hindi ka man lang sabihan niya, uminom ko ng gamot, wala siyang concern sa akin. Alam niyo mga idol, pag ganyan ang boyfriend niyo, iwanan niyo na. Talagang, lalo na pag nandito ka sa abroad, pag malamig na yung boyfriend niyo, hindi na sila mangumusta sa inyo, kukumustahin ka na lang nila pag ting sahod na yung asawa nyo. Tandaan nyo, mayroon na yan sila, may something wrong na yan, parang nababawasan na yung love nila sa'yo, kasi maniwala kayo sa hindi, oras pag lumayo na kayo sa asawa nyo, yung pag-ibig nyo ay medyo may gap na, may ano na sa gitna, parang siyempre sa umpisa, oo, na miss nyo ang bawat isa, pero sa totoo lang mga idol, pag nandito na tayo sa abroad, yung feeling ng karelasyon natin is may magbabago na, lalo't may mga babae na nasa paligid nila. So yun ang nangyari sa akin mga idol, hindi ako mahimagkwento, na totoo naman nangyari sa buhay ko, na talagang niloko lang talaga ako ng boyfriend ko. Umaasa ako na kami na yun. So in short mga idol, tuloy pa rin yung tawagan namin, pero hindi talaga siya tumatawag sa akin. Ako talaga ang tumatawag. Pero unang-una, inaantay ko muna siya ang tatawag sa akin, pero hindi. Bigo ako palagi araw-araw. Siya ang hindi tumatawag. So, tumatawag ako sa kanya. Pero, mga idol, mahaba na ang 30 minutes to 50 minutes mag-usap kami, hindi na. Pagkatapos ko yung tawagan, hindi ko na siya makukontak. So, sa isip ko is, mayroon na. Tapos, kinukwento ko sa madam ko. Yung madam ko kasi, okay siya. Open ako sa kanya, sabi niya sa akin, bakit yun na mayroon ng iba? Sabi ko, hindi, anis yun sa akin, mabait yun, naging Christian yun, parehas kami ng reliyon. Sabi ko ganun, pinapaproud ko pa sa madam ko yung ex-boyfriend ko na yung pangalawa. Grabe mga idol, sobra talaga yung pero hindi ko yun iniyakan siya ng todo, hindi
hindi ako umiyak yung umiyak ako, pero nagtataka ako ba't hindi lumalabas yung luha sa mata ko. So yun mga idol, di natapos na yung kontrata ko dito. Tapos panay pa rin, tinis ko talaga siya na tanggapin na ganyan talaga siya, na siguro ganyan lang siguro ang ugali niya pag nakipagrelasyon, na hindi lang talaga siya ganado makipag-usap sa akin, ganon, ganyan. Kasi mamalita ako mga idol, madaldal ako pag, lalo pag may mali ka talagang papagalitan kita. So inintindi ko siya, ganyan talaga pagod magwardya, ganito. Kasi ang naging una kong karelasyon dating boy, yung ex ko dati, number 1 is gwardiya din, tapos ex number 2 ko is gwardiya din. Hindi ko naman hilig talaga ang gwardiya, pero talagang napupunta sa akin gwardiya. Pero tandaan yung mga gwardiya, babaero, pwede lang sa matino, pero karamihan talaga babaero. Maniwala kayo sa akin. Sabi na, hindi, ay, naku, babaero ang mga gwardiya, kahit pangit men sila o gwapo, talagang habulin sila ng babae. So, mga idol, March 1, January 16 nagtapos yung kontrata ko dito sa Kuwait. Uuwi na ako kasi bala ko magsama kami, magpundar kami. Uuwi na ako. Tag-extend lang ako ng 2 months para pangdagdag sa pera ko. Sa March 1 mga idol, doon nalaman. So abangan nyo ang pangalawang anong nangyayari sa part 2 na to. Ito ay part 1 muna. So abangan nyo kung anong nangyayari sa March 1. Kami pa rin o madidiscover ko ba ang sikretong tinago niya sa akin. Abangan nyo mga idol, huwag nyo kaligtaan manood dito sa aking vlog sa Let's Talk and Cook with Jonah. Dito nyo maririnig ang mga experience ko sa buhay na isi-share ko sa inyo, na hindi maganda ang sobra tayong magmahal, dahil tayo ay maaaring mababaliw or maaaring mamamatay. See you sa part 2 kung ano ang nangyari. Bye-bye! Huwag niyo kalimutan i-subscribe ang aking channel. Let's Talk and Cook with Jonah. Bye-bye! Paalam sa inyong lahat. Thank you for watching. God bless.